Yo, 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 what up? What is up, YouTube? So, magbabaklas tayo ng ano ngayon. Plancha to. Kita naman dito eh. Kita yan dito. Dito sa... Ito. Kita yan. Let's go! Yan lang, ma-check lang natin. Yan para kita ko. Baklasin na. So babaklasin natin to, no? Rinig ba ako? Check mic. Explain ko lang yung mga basic parts. Ito yung AC cord, selector switch, ito. Yan. Tapos wala siyang thermal fuse kasi luma na to eh. Lumang version ng plancha to. Tsaka to, sol plate to. Yan. Tapos handle tsaka body case to. So gagawin natin assemble and disassemble. Babaklasin muna natin. Let's go. Baklasin mo to, wala naman to eh. Ano lang yan, 1, 2, 3 lang baklasin. Ano to, ayos pa naman to, kaso nalubog siya sa baha. So lilinisin natin yung mga putik tsaka kalawang niya, tapos kakabit natin ulit. So una natin tatanggalin is itong body case tsaka handle. Kung nagagawin mo lang dyan, tatanggalin mo lang itong screws. Yan, kita naman dyan. Tanggalin mo yung dalawang screws na yan. Then, may screws pa yan dito sa likod. Ito. Diba? Hindi yata naka-autofocus. Yan. Ito. May screws pa yan dito. Tanggalin natin. Medyo maalag yung setup ko. Rinig ba ako? Rinig ba yung boses? Tagal lang. Tagal matanggal. Yan, tanggal na. Ito. Tsaka ito. Yung cover ng power cord. Yan, set aside muna natin yan. Tapos, pagtanggal na ito, pagtanggal ng power cord, papasok na yun dyan sa loob. Mula labas yan dito.
Yung setup ko yan, baklas na. Yung handle niya, yung body case niya, yan, ito yung sole plate. So di bali wala na tong, wala siyang thermal fuse. Bali ang nagsisilbi niya, ito, may conductor siyang bakal. Ito yung mga lawang. So ito yung focus natin. Selector switch. Ito. Yan. Ito. Yan. Tapos ito yung connection niya sa power cord. Yun lang. Basic components lang niya. So tatanggalin natin to para malinis natin na maayos. Ito, tanggal na. Yun, puro kalawang. Tapos itaside natin yung mga screws kasi baka mawala. Sinisin na rin natin konti para naman matanggal yung mga putik-putik. Puro putik. Ito maalikabukan yung mga ano ko. So dito ko nalilinisan sa baba kasi kakalat. Hirap linisin. So hindi natin babasain tong selector switch kasi baka mamaya ma-damage, magka short circuit. Bali pupunasan lang natin ng tuyo. So yun, medyo natanggal-tanggal ko yung putek. Medyo lang naman. Hindi ko nababaklasin tong hindi nagpo-focus. Hindi ko nababaklasin yung selector switch kasi marami siyang components na hindi nababalik ng maayos pag basta hindi siya nababalik ng maayos pag hindi ka marunong magkabit. Ito. Yung mga components kasi siya na nakakompress. Yan. Kaya pag hindi mo nabalik ng maayos, baka hindi ko nga mabalik na maayos baka ma-damage. So linisin na lang din natin ito. Konting linis. Yan lang kaya kong gawin. Hindi ko siya malinis na sobrang linis kasi malalim na yung kalawang niya.
Pero natanggal natin yung mga putik. Yan. So, assemble na tayo. Wala na naman ang madidisassemble dyan eh. Balik muna natin to yung nagsisilbing ano niya, conductor niya. Ito mahirap to, medyo mahirap-hirap to ibalik. So, hindi pala, madali lang pala ibalik. Hintay lang natin. Yan. Tapos, ang pinakamahirap ibalik is ito. Yung natin. Ito. Itong hindi ko focus. Ito. Itong nag-iikot sa dito. Pinaka-connecta sa selector switch. Yung nakalagay dito. Yan sa ilalim. Sa pa. Kasi, mahirap siya ipasok pag sinalpak mo agad dito. So, ang gagawin natin, sasalpak muna natin siya dito. Baba natin siya pasok dito. Di ba hirap? Kasi mawawala yung timing niya pag hindi mo masushoot yun. Set muna natin sa 5 sa last number. Kita ba? Yan. Dito, set natin sa pinakadulo. Yan, tas shoot natin to. Baliktad. Yan, nakashoot sa dyan. Tapos, hawakan mo para ma-shoot mo dito. Ay, hindi. Papasok mo muna pala itong power cord. Pasok mo muna dito sa likod para malagay natin ang maayos. So, yun. Pasok na yung power cord niya. Lalagay naman natin yung lever ng selector switch. Diba? Hindi ko malagay. Kasi hindi mo nakikita. Kapaan lang yan. So, gagawin ko. Titignan ko pa rin. Hindi ko makita. Yun, pasok. So, yun, pasok na. So, lalagay na lang natin yung mga remaining na screws. So, yun to, yung dalawa. Hindi ko pala nalinis ng ibabaw. Linisin na lang natin. Ano tayo ng sponge. Ilagay na natin tong dalawang natitirang screws. Hindi, tatlo pala to, meron pa sa likod. Ito yung mahirap kasi hindi mo kita kung pasok ba sa butas. May butas nito. Yan. Na-shoot ko yung isa. Wala. Lock muna natin itong isa. Tsaka huwag nyo masyadong higpitan para hindi nasisira yung thread ng tornilyo. Kabila ulit. Hindi ko makita. Yun, pasok.
balikan ulit natin para mag-lock in place yung body case nya or yung mismong chassis ng flat iron. Tapos yun, yung likod na lang lalagay natin. Secure muna natin tong secure natin siya dito. Yan, sa may uwang. Para pag ginagamit natin, hindi nabubunot yung power cord. Silalak natin siya gamit to. Kita ba? Yan. Lock natin siya. Kung paano nyo binunot, ganun nyo din ipapasok. Tama ba? Baliktad pala. Dapat ito. Nakang ganun. Baliktad. Ulit. Kaya pala sabi ko parang mali. Ay. Tama lang, di ba? Ay, tama lang pala. Salpak na natin. Lagyan na natin tong unang-una natin binunot na screw. Huwag nyo rin sobrang higpitan para hindi nababasag yung thread no? Kasi plastic lang to eh. So ayun, testing natin. Ay hindi, remaining ko pala. Ito. Ibig natin yan dyan. So testing natin kung gagana. Saksak na yan. Mainit. Ayun, gumagana. So ayun, kalimutan ko magpakilala kanina. Ako si Clyde Kennedy Bibanaag, BIT 143 ELX set A. Chicken Pira out. Peace.